Hello, what's up guys? Ron here and welcome back to my channel. So, daily diary, daily vlogs tayo. Daily diary, daily vlogs. So, ayan. Kahapon, nag-workout tayo. Punta tayo sa gym sa second floor sa dorm kahapon. Kinuha natin yung gift check kay Sir Ray. Tapos, workout, abs. Pagkatapos nag-workout, ah, lumabas para bibili ng pagkain. So yung gift check na kinuha natin, pinambili ko ng sabon, Sunrocks, tapos gatas, tapos Yakult. And after nun, kumain tayo, chicken, bumili tayo ng chicken sa labas. Tapos nag-email, natulog, gising ng alas 6. So pagkagising, nag-jogging tayo 30 minutes, walang pahinga. Tapos siyempre pumasok na sa trabaho, panggabi na tayo, night shift. So ayan, so kahapon pina-emission ko yung motor. Tumawag sa atin si Jessica na kinakausap tayo about sa bahay. So may gusto niya ipasalo yung bahay para maibalik yung 10K, 1 month advance, 1 month deposit. At kapag nabalik yun, syempre sila na yung titira dito. Tapos yung pera, pambabayad ko lang din naman sa kanya yung makukuha kong pera eh. May utang tayo sa kanya, 25K. So yun lang. Ang dami niyang ang dami niyang sinasabi. Parang napikon na ako. Nag-chat siya sa akin, tapos sabi ko, minamanduan ako, linisan ko daw to bahay para titingnan daw nung gustong kumuha ng bahay. Sabi, ba't mo ako pinipressure dyan? Kung gusto mo, ikaw na lang gumawa. Sabi ko, huwag mong papairalin yung gusto mo. Huwag mong papairalin yung gusto mo. Kung gusto mong may mangyari, dapat kailangan gusto rin ng isa. Yung gusto mo, hindi yung ikaw lang yung may gusto. Tapos siyempre nag-reply din siya, siyempre pumanat din siya. Inuulit-ulit niya yung asa daw ako. Gusto ko daw makipagbalikan. Kung gusto daw niya makipagbalikan sa akin, mag-chat daw siya ng makipagbalikan sa akin. Wala namang akong iniisip na ganun. Wala din namang akong sinabing ganun. Hindi ko lang nasin kagad yung message niya ng nakaraan. Yun na kagad yung sinasabi niya. Ganun daw yung iniisip ko, na parang gusto niya makipagbalikan sa akin, nasa daw ako. No, wala akong iniisip na kahit ano na balikan. Nakipaghiwalay ako sa'yo, nagdesisyon akong siguro hindi niya matanggap yung mga desisyon ko. So yun lang, na stress na naman ako dun. Sobra yung sakit sa ulo kakaisip. So kanina alas 2 nagising tayo. Hindi tayo nakapagbasa ng Bible. Involved na naman si God about sa nangyayari sa atin. Hindi ako napagbasa. So nagising ako alas 2. Nakatulog ako, tapos nagising ako alas 2. Tapos parang sabi ko, mahirapan naman yata makatulog nito. Kaya ginawa ko, nag-ML na naman ako 3 oras. Alas 2 hanggang alas 5. Natulog ako ulit. Sobrang yung parang ang hirap.
Siyempre ngayon alas 7 na, nag-alarm tayo alas 7 tapos siyempre basa tayo ng Bible. Ito yung nabasa natin. Luke 21 verse 35. For as near shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Verse 36, Luke 21 verse 36. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and stand before the Son of Man. So parang, pag inintindi mo siya, watch ye therefore and pray always. So magdasal palagi. That may be accounted worthy. Siguro, parang that may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass. Parang nag-reflect din siya that may be daw worthy to escape all these things that shall come to pass. Siguro ito yung sinasabi, yung na-experience natin ngayon, hirap, problema. Siguro ito yung sinasabi dito na watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and stand before the Son of Man. So yun lang. Babasa pa rin tayo. Medyo nanghihina ako. Pasok at trabaho na tayo. Tuloy lang kasi naibayaran pa rin tayo. Wala pa rin tayong ipon. Pero I promise to myself that this coming year, I will focus on myself. Hindi muna tayo mabababae. Wala nang babae. Family muna at pangarap. Sarili, pangarap. Si God, siyempre. Number 1, si God. I want to have a good relationship with God. So, I promise ko na magsisimba na ako linggo-linggo. At yun lang. Para magkaroon tayo ng magandang relationship kay God. Siyempre, para maging maayos yung buhay natin. Naniniwala ako na si God ang way, the truth, and the life. Even sa mga physical. Pero ang hirap humiling sa Kanya ng ganun. Huwag mong hilingin sa Kanya yung mga bagay na hilingin mo sa Kanya yung papalapit ka sa Kanya. Yun yung ginawa ko dati. Pagpapalain ka niya. Yan lang po. Maraming salamat and God bless us all.